Breadwinner ng kanyang pamilya, si June. Pero 3 taon na siyang hindi nagtatrabaho. Pirmi na lang kasi siyang nakahiga sa kwarto. Si June kasi, hirap gumalaw. Ang kanyang mga kamay, lumobo, nagkasugat-sugat pa. Kumikirot-kirot dito sa kamay at sa mga nadideform na bahagi ng kamay ko. Ang kanya namang mga paa, nangingitim. Ang salarin sa kanyang parang pagkabalda, gout. Nung nagkasakit na siya, gumuho na lahat. Masakit, pero fighting lang yapon. Mahilig ka bang uminom ng alkohol, kumain ng red meat, mga hipon, alimango at shellfish? Panoorin mo ito at baka hindi mo namamalayan, kandidato ka na palang magka-gout. Ang gout, uri ng arthritis o rayuma na bunsod ng mataas na uric acid sa katawan. Ang inaatake nito, ang ating joints o kasukasuan. Dito sa Bacolod City nakatira si June na dahil sa kanyang gout, hirap ngayong gumalaw. Masakit talaga pag umatake yun dito sa tuhod. Kasi hindi ko magalaw. Ang nagsisilbi niya ngayong mga kamay at paa, ang kanyang nanay Gigi. Siya ang breadwinner namon. Nung nagkasakit na siya, gumuho na lahat. Masakit, pero fighting lang yapon. Kasi nanay alagaan ko gid siya. College pa lang daw si June nung una siyang nakaramdam ng mga sintomas. Way back 2006, palating sumasakit yung joints ko. Yung sa paa, and then sa tuhod. Mga kamay ko po, meron na akong mga hindi nahahawakan. Hindi po ako nagpa-check up. Hanggang unti-unti na itong lumala. Umakyat na sa tuhod, sa siko at saka dito sa balikat ko. Kamay ko, unti-unting nagde-deform. Lumala na ng lumala. Ang isa raw sa posibleng dahilan ng pagkakaroon niya ng gout, alak. Malakas akong uminom. Tuwing may okasyon, inom kong inom. Nagsisisi po ako sa lifestyle ko noon. Kung alam ko lang ito magiging epekto, sana di ko na po inabuso yung sarili ko. Ayon sa tala ng Philippine Rheumatology Association, mahigit 1 milyong Pilipino ang may gout. Ang mga mataas sa uric acid, mga shellfish, mga dark meat. One trigger for gout is your beer or alcoholic drinks. Hyperuricemia is also associated with heart attack, diabetes, pagsira ng ating kidneys, no? Kung merong crystals ng uric acid pumunta sa kidney, hindi siya basta-basta natatanggal eh. So it stays there and talagang magkaka-deformity sa mga joints. Pero walang quick fix. Parang alta presyon yan eh. For life din siya. Usually, kailangan rin ng maintenance na gamot. Pero ang mabuting balita, kamakailan lang, ang mga Pinoy scientist mula sa University of the Philippines, Manila, may nadiskubring halaman na kaya raw pababain ang uric acid ng ating katawan. Tumutubo lang ito kung saan-saan. Diyan lang sa tabi-tabi. Ang dahon nito, korting puso, maliit at makintab. Ang sanga nito, may mga kumpul na maliliit na buto. Ito ang ligaw na halaman o damo na kung tawagin, pansit-pansitan. Ang scientific name niya ay Peperomia pellucida. Nag-grow rin ito sa wild. Sa isang community, ginagamit nga daw nila ito para sa mga arthritis, mga sakit sa kasukasuan. Kaya naisip na baka meron nga itong either properties para sa pain o kaya sa gout. Si Jovan, maga ang kanang paa dahil sa gout. Pag lumobo siya, buo to, kandito, buong ito, namamaga at namamanas. Talagang baldado po ako, nasa bahay lang po ako at di makalakad. Ang inirekomenda raw sa kanya ng kanyang biyanan, pansit-pansitan. Nakita lang nila sa bakuran po nila. Ang mga nakuhang dahon, pinakuluan niya. Nung lumamig, kanya itong ininom. Bago matulog po sa gabi, yun po talaga yung ginawa ko. Walang pait, halos parang tubig lang. At matapos lang daw ang mahigit 2 buwang pag-inom ng pinakuluang dahon ng pansit-pansitan, himalang umimpis ang pamamaga ng kanyang kanang paa. Dahil sa pansit-pansitan, di na ako bumibili ng gamot. Pero epektibo ba talaga ito? Ayon sa pag-aaral ng UP Manila Institute of Herbal Medicine of the National Institutes of Health, ang pansit-pansitan o kilala rin sa tawag na ulasimang bato, nakitaan nila ng anti-inflammatory at hyperuricemia properties. Ibig sabihin, mabisa itong gamot sa pamamaga
ng katawan. Nire-research muna sa laboratorio, tinitingnan kung meron nga itong pharmacologic activity. So yung initial study sa animals, nakita maganda yung effect na to. Nakababa siya ng serum uric acid levels at safe. Yun lang yung time na ginawa ng clinical trials. At matapos ang halos 10 taon ng masusing clinical trials, matagumpay raw silang nakadevelop ng gamot o tableta gamit ang pansit-pansitan na makatutulong sa pagpapababa ng serum uric level ng isang tao sa natural na paraan. Hindi kasi katulad ng ibang gamot gaya ng allopurinol at febusoxstat na delikado sa atay at bato. Ang pansit-pansitan, di umano, walang side effect. Dumaan nga ito sa maraming pag-aaral. Yung safety studies ginawa talaga. I think we can say with confidence that this is a very safe product. Ang mangingisdang si Jose, ito ang nakikita ngayong remedyo para sa kanyang gout na siyang dahilan kung bakit na-deform ang kanyang mga daliri. Ito po ang yung mga bukol ko, sa kamay ko, sa siko ko. Sa tuhod ko, mayroong malaki yung mga bukol-bukol. Ang isang araw sa mga tumubong bukol, pumutok pa. Atake, ma'am, hindi ko ma'am. Hindi ko matapak yung sakit. Hirap, tunan na ako sa bahay. Palaging upo na lang. Para maibsan ang sakit na dulot ng kanyang gout, may inireseta raw sa kanyang gamot. Mahal, ma'am, yung mga gamot ni reseta ng doktor. Pambili na lang ng bigas. Pero paglilinaw ng UP Manila Institute of Herbal Medicine of the National Institutes of Health, may limitasyon din ang kakayahan ng kanilang pansit-pansitan tablet. Kung deformed na yung joint, hindi niya maaayos yon. Pero as maintenance medication to keep the serum uric acid levels normal, I think this will be a very good drug. Maraming diseases ang pwede niyang ma-prevent kung maagapan natin na ma-normalize po natin yung ating serum uric acid level. So lifestyle, diet, exercise rin, important para yung joints natin na move natin. Lots of water also para mailabas natin. Those are ways to avoid having a high uric acid levels. Ang Technology Transfer at Business Development Office ng UP Manila naghahanap ngayon ng mga katuwang upang matulungang dalhin ang halamang gamot na ito sa merkado. It is really the vision of the Institute of Herbal Medicine na makadevelop tayo ng safe, effective, and affordable herbal medicines. Gusto natin maging self-sufficient. Hindi tayo import ng mga gamot. Hindi naman magkaka-scarcity kung ang mga tao gagamit nito para sa kanilang personal use. Yung seeds, kahit yung stem cuttings o kaya yung leaves, ipaplant lang natin, madali po siyang tumubo. Usually by 2 to 3 months, pwede na siyang ma-harvest. Nakaka-boost ng pag-asa, lalo na sa katulad namin may mga gout. Malaking tulong yun, ma'am. Kapag yan gamot kayo nandito na sa bakuran. Nakamamangha na ang ligaw na halaman o damo na pansit-pansitan, tila rin pansit, pinaniniwala ang kayang magpahaba at sumalba ng buhay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.